Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa isang lumang aklatan sa Quezon City? Sa lugar na ito, ang mga pader ay bumubulong ng mga nakaraang hindi maikukubli at ang mga anino'y naglalaro sa isipan ng bawat estudyanteng naglalakas loob na tumitig sa kanyang misteryosong estruktura. Samahan natin si Alexa at ang kanyang mga kaibigan sa isang hamon na magbubukas ng pinto sa mga kwentong bayan at matagal nang nakatagong mga sikreto. Huwag bibitaw dahil ang bawat sulok ng gusaling ito ay may kwentong nakatago at baka sa dulo ng ating kwento kayo rin ay hindi na makatulog sa gabi. Habang ang lungsod ay nakabalot pa sa katahimikan ng madaling araw, si Alexa, isang estudyanteng puno ng sigasig, ay naglalakad na sa kahabaan ng Quezon City. Ang hangin ay may halong amoy ng usok mula sa mga nagdaraang sasakyan na tila ba'y nagigising na rin sa bagong araw. Dumaan si Alexa sa tindahan ni Mang Rodel na abala sa pag-aayos ng kanyang mga balot. Ang ilaw ng poste na kumukutitap sa dilim ay parang mga bituing nagbabantay sa kanyang paglalakad. Pagtawid ni Alexa sa kalawanging bakal na pintuan ng paaralan, maririnig ang pag-ungol ng mga bisagra nito, isang pamilyar na tunog na naging parte na ng kanyang araw-araw. Sa loob ng paaralan, ang dalawang palaruan ay puno ng saya at halakhakan ng mga estudyanteng nagkakasiyahan. Ang mga batang dati-rati pinaghihiwalay ng kasarian ay ngayon ay magkakasamang naglalaro, nagtatakbuhan at nagtatawanan. Ang tanawin ay magbabago mula sa masasayang bata papunta sa isang tahimik na sulok ng palaruan na para sa mas matatandang bata. Dito, nakatindig ang lumang gusaling aklatan na parang isang tanod na nagmamasid sa lahat. Ang mga bintana nito'y pininturahan ng itim at ang pintuan ay laging nakakandado na parang may itinatagong lihim sa loob. Si Alexa at ang kanyang mga kaibigan ay nagkukumpulan malapit dito, nagpapalitan ng mga haka-haka at kwentong bayan. Ang kanilang mga mata ay hindi maalis sa misteryosong estruktura na tila ba may sariling mundo. Ang mga dingding nito'y bumubulong ng mga kwento mula sa nakaraan at ang hangin sa paligid ay may kakaibang lamig na hindi mo mararamdaman sa ibang bahagi ng paaralan. Ang bawat bulong ng hangin ay tila nagdadala ng isang tanong. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga nakasarang pinto ng lumang aklatan? Ang sagot, marahil, ay mas malapit na kaysa sa inaasahan ni Alexa. Sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga sa paaralan, nagtitipo ng mga estudyante para sa kanilang merienda. Habang kumakagat sa kanilang tinapay at sumisipsip ng zesto, hindi maiwasang mapadako ang usapan sa lumang gusali ng aklatan. Alam nyo ba, sabi nila, may batang babae raw na nagpakita doon sa bintana, nakaputi at nakalutang. Kwento ni Mark habang nagpapalipad ng tingin sa direksyon ng aklatan. Si Alexa, na abala sa kanyang baong adobo, ay tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan pasimpleng tumitingin siya sa mga bintanang pininturahan ng itim na parang may nag-aabang na mata sa kabilang panig. Kaya pala hindi na ginagamit yan dagdag ni Leah. May malagim daw na nangyari diyan, hindi lang multo. Ang mga guro naman, kapag napapadaan ang usapan tungkol sa gusaling iyon, ay tila nagiging pipi at bingi. Kahit ang mga matatandang empleyado ng paaralan ay nagpapalitan ng tingin na may halong pag-aalala at misteryo tuwing may magtatangkang ungkatin ng kasaysayan ng lumang aklatan. Ano nga ba ang sikreto ng gusaling ito at bakit tila may bumabalot na takot sa mga taong nakapaligid dito? Ang mga bulong-bulungan ay lalong nagpapalakas sa kababalaghan na bumabalot sa lumang aklatan. Isang hapon matapos ang klase, nagtipon ng mga estudyante sa palaruan. May kakaibang enerhiya sa hangin at ang lahat ay nakatuon kay Alexa. Kaya mo ba, Alexa? Akyatin mo ang bubong ng aklatan. Yan ang hamon sa'yo. Hamon ni Carlo, ang isa sa mga sikat na estudyante. Bagamat kinakabahan,
Tumango si Alexa, determinado siyang patunayan ang kanyang katapangan. Dala ang kanyang backpack na may lamang flashlight at tubig. Naglakad siya patungo sa likurang bakuran. Habang naglalakad, ang kaluskos ng mga tuyong dahon ay sumasabay sa bawat hakbang ni Alexa. Ang kanyang anino ay tila sumasayaw sa pader ng gusali, na parang isang premonisyon ng isang hindi malilimutang karanasan. Tumingala siya sa bubong at naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang pangungutya ng kanyang mga kaklase ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim at isinuot ang kanyang backpack ng mas mahigpit. Oras na para harapin ang hamon. Nag-uumapaw ang tensyon sa paligid at ang lahat ay nakatutok sa susunod na mangyayari. Paano kaya haharapin ni Alexa ang kanyang takot at ano ang naghihintay sa kanya sa tuktok ng lumang aklatan? Hingal at pawisan si Alexa nang marating niya ang tuktok ng bubong. Saglit siyang nahiga, pinagmasdan ang mga bituin na animoy mga mata ng langit at hinayaan ang sarili na tangayin ng katahimikang bumabalot sa lumang gusali. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang butas sa bubong ang kanyang napansin. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa butas. Ang kanyang puso'y kumakabog na parang tambol sa lakas. Sa pagdungaw niya, naamoy niya ang usok ng sigarilyo na may halong amoy ng lumang papel. Ang pag-ubo na kanyang narinig ay tila nagmumula sa isang taong nagtatago sa dilim. Lumakas ang loob ni Alexa at mas binuksan pa ang butas upang masilayan ang loob ng gusali. Nakita niya ang mga aninong gumagalaw at ang usok na lumalabas mula sa isang bintanang bahagyang nakabukas. Ang eksena sa loob ay tila isang palabas na hindi mo malaman kung totoo ba o katang-isip lamang. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa lumang aklatan? Ang susunod na mga pangyayari ay magbubunyag ng katotohanang hindi inaasahan ni Alexa. Sa kanyang pagkakatitig, biglang bumukas ang isang pinto ng cubicle na tila walang hinihintay na tao. Nagdulot ito ng matinding takot kay Alexa at siya'y napaatras. Ang kanyang hininga ay parang naputol sa sindak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may humawak sa braso ni Alexa. Si Ginong Cruz, ang gwardiya na may dalang hagdan, ang tumulong sa kanya na makababa mula sa bubong. Ligtas na sa lupa, umiinom ng tubig si Alexa habang ibinabahagi ni Ginong Cruz ang nakakalungkot na kwento ng batang babae na namatay sa gusali. Mula noon, ito'y sinilyuhan na upang walang iba pang makapasok. Mula sa araw na iyon, umiwas na si Alexa sa gusaling aklatan. Hindi na siya kinakausap ng kanyang mga kaklase at gabi-gabi, siya'y binabangungot ng paulit-ulit na panaginip tungkol sa nangyari. Ang lumang aklatan, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay tila hindi siya pinapatahimik. Ang kwento ni Alexa ay hindi pa tapos. Ano ang mga susunod na kabanata sa buhay niya na binago ng isang gusaling puno ng misteryo at nakaraang hindi maikukuble? Ang lumang aklatan ay may higit pang sikretong ibubunyag. Mga ka-creepy, natutunan ni Alexa na may mga bagay na mas mabuting hindi na lang galawin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga bagong kababalaghan. Excited na ako makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli mga ka-creepy. Tandaan, baka ang susunod na bumulong sa inyo sa dilim ay hindi na ang hangin, kundi ang mga sekreto ng lumang aklatan. Goodbye for now.